what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel, sa mga subscribers natin. Shoutouts po sa inyo. Liable sa election offense si SP Chis Escudero ayon sa isang election lawyer dahil sa 2022 campaign contribution ng isang contractor na sangkot ngayon sa flood control projects anomaly. Sa harap na ugnayan niya sa kontratista, hugas kamay si Escudero sa kontrobersya at tila naisantabi rin ang bangayan nang magkita sina SP at House Speaker kasama ang Pangulo sa Malacanang. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Okay na, hoy. So sir, kino-confirm nyo na nag-donate siya ng 30 million? Yes, nasa records yun. Ang lumabas na artikulo, kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya. Pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Kinumpirma mismo ni Senate President Chis Escudero kahapon ang 30 million pesos na donasyon ng kanyang kakilala, kaibigan at kababayan na si Lawrence Lobiano ng Center Waste Construction and Development Inc. noong tumakbo siya sa pagkasenador taong 2022. Ang Center Waste ay kasama sa top 15 sa listahan ni PBBM na nakakuha ng malaking budget para sa flood control project sa nakalipas na 5 taon. Ayon sa veteranong election lawyer na si Romulo Macalintal, ang pag-amin ni SP Chis na nag-ambag si Lobiano sa pangangampanya niya noong 2022 elections ay isang election offense. Malinaw niya ito na nakasaad sa Section 95 ng Omnibus Election Code. Hindi pwedeng magbigay ng contribution yung sinumang tao, magiging yan ay mga korporasyon o talaga yung natural persons sa sinumang kandidato kung yung mga kumpanyang yan ay merong kontrata sa gobyerno, anumang kontrata na nagbibigay ng mga services o kaya nagsusupply ng mga goods, yung mga supply, government supplies, yan ay bawal yan. Hindi po pwedeng magbigay ng ganyang uri ng contribution. Hindi rin anya maaring lusot ng mga komandidato sa eleksyon na tumanggap ng kontribusyon mula sa mga kontratista ng gobyerno ang katuwiran na wala namang mga inaprobahang kontrata o proyekto ang gobyerno sa panahon ng election period dahil pinagbabawal ito ng COMELEC. Kahit na tumigil siya kung halimbawa sa ito, pero dati naman siya nagsusupply sa gobyerno, ay yan ay papasok pa rin dahil siya ay isa ng supplier o isa siya sa mga duly accredited na supplier ng ating pamahalaan. Dahil kabilang sa mga election offense ang pagtanggap ng kontribusyon mula sa mga kontratista ng pamahalaan, nakasaad sa Section 264 ng Omnibus Election Code, parusang pagkakakulong ng hanggang sa 6 na taon o kaya ay perpetual disqualification para sa anumang katungkulan o posisyon sa gobyerno. Hindi rin anya kailangan pa ng COMELEC ang isang reklamo o petisyon dahil maaring magsagawa ito ng motu proprio investigation batay sa mga isinumiting Statement of Contribution and Expenditures ng mga kandidato. Kung may nalalaman ng COMELEC na isang bagay na maaaring may kaugnayan sa halalan na may paglabag sa election law, dapat yan tinitingnan ng COMELEC kahit walang petisyon. Yan ang sabi ng ating Korte Suprema. Kahit walang nagpipetisyon, kung sa pag-i-examine ng COMELEC ay may nakita silang paglabag, dapat nagkakaroon sila ng motu proprio investigation. Una nang tinawag ni SP Chis na malisyoso ang mga artikulo na nag-uugnay sa kanya at sa pagkakopo ng Center Waste Construction na malaking budget para sa mga flood control project ng gobyerno. Ilang araw lang matapos pangalanan ni PBBM na kabilang ang dating campaign donor ni SP Chis sa mga kontratista sa flood control project, ay nagkasama sa Malacanang sina SP Chis, PBBM at House Speaker Martin Romualdez para sa isang aktibidad kahapon. Masaya at tila walang namamagitang issue sa kabila ng lantarang pagtukoy ni Escudero na mula sa Kamara ang nasa likod ng umano'y demolition job laban sa kanya gamit ang issue ng flood control budget insertion sa 2025 na tinaguriang ham and cheese insertions. Unang pumutok ang issue sa umano'y maanomalyang flood control projects nang ibalita ito ng politiko at Bilyonaryo News Channel.
Mula sa tinaguriang ham and cheese budget insertions hanggang sa questionable flood control projects, tila hindi nilulubayan ng kontrobersya si Senate President Cheese Escudero. Lumabas ang koneksyon ni Escudero sa isang contractor sa kanyang baluarte na Sorsogon. Sa kabila niyan, hugas kamay si SP at naniniwalang siya'y being singled out. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Inamin ni Senate President Cheese Escudero, campaign donor niya ang may-ari ng isa sa top 10 ng mga kontraktor ng flood control projects na nakakopo ng malaking porsyento mula sa budget ng flood control projects ng pamahalaan. Siya, si Lawrence Lubiano, ang presidente ng Centerways Construction and Development Inc., na pampito sa 15 contractors na nasa listahan ni PBBM. Kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya. Pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Sa mga naunang press conference ni SP Cheese matapos ang sona ng Pangulo, sinabi niyang wala siyang kakilalang taga-Senado na government contractor. Aabot ng 30 million pesos ang dineklarang donasyon ni Lubiano sa pangangampanya ni Escudero noong tumakbo siyang senador taong 2022. Gobernador ng Sorsogon si Escudero mula 2019 hanggang 2022. Matapos ang kanyang 2 termino sa Senado, nakakuha ang kumpanya ni Lubiano ng halos 3.4 billion na flood control projects para sa Bicol Region noong 2020 hanggang 2022. At karamihan dito ay mga proyekto sa lalawigan ng Sorsogon. Mabilis namang tinanggi ni Escudero na may kinalaman siya para makuha ng Centerways ang nasabing mga proyekto. Ang pinag-uusapan 2022 budget. Ginawa ang 2022 budget ng 2021 Congress. Hindi pa ako bahagi ng 2021 Congress at that time. Governor pa ako sa aming lalawigan. Kung pag-uusapan mo ay budget ng 2022, ginawa yan ng 2021. Wala akong kinalaman kaugnay sa program of work, pagbid, pag-award. Ang binibid at award namin ay mga programa at proyekto ng lalawigan noon, ng Sorsogon, kung saan procuring entity ang Sorsogon Provincial Government. Wala kaming kinalaman sa National Government Agency procurement. Kabilang na ang pagbabayad. Hindi nga ako bahagi ng Kongreso. Mistulang pinagtanggol din ni SP Cheese ang Centerways sa pagmamaliit sa nakuha ng kumpanya. Kumparaan niya sa higit sa 500 billion pesos na kabuuang budget na inilaan para sa mga flood control project. Wala pang 1% ng kabuuang pondo na sinasabi ng Pangulo sa flood control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%? Tinawag niyang malisyoso ang artikulong nag-uugnay sa kanya at sa Centerways Construction. Demolition job lang daw ito nang nasa Kamara para mapalitan siyang SP. PR job na nakatuon laban sa akin at tulad ng babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Pumutok ang issue sa umano'y maanomalyang flood control projects ng ibalita ng politiko at Billionaire News Channel ang sinasabing ham and cheese insertions sa 2025 budget. Agad namang napuna ng mga netizen ang pag-amin ni SP Cheese na tumanggap siya ng donasyon mula sa kaibigang presidente ng Centerways Construction para sa kanyang pangangampanya noong 2022. Nakasaad kasi sa Section 95 ng Omnibus Election Code, bawal sa isang kandidato ang tumanggap ng donasyon mula sa individual o kumpanya na may kasalukuyang kontrata sa gobyerno. Si SP Cheese ay isang abogado. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Sa akin at tulad ng babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Matagal pa yan. But having said that, allow me to answer the malicious, I will say malicious, ill-timed article that came out against me in relation to the flood control press con of the President yesterday. Number one, ang sinabi ng Pangulo kahapon, mga completed flood control projects mula 2018 na nagkakahalaga ng humigit kumulang 550 billion pesos. Sinabi niya, wala siyang aligasyon, pero 15 kontratista ang nakakuha ng ganong kalaking pondo.
Ang lumabas na artikulo, kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya. Pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Wala pang 1% ng kabuuang pondo na sinasabi ng Pangulo sa flood control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%? Bakit pinagtuunan ng pansin, hindi yung mga mambabatas marahil o opisyal ng gobyerno na kontraktor? Hindi naman ako kontraktor. Hindi ako bahagi na anumang negosyo kaugnay sa construction o supply sa pamahalaan mula nung pumasok ako sa gobyerno noong 1998. Sa katunayan, yung mas malaking bahagi ng pondong di umano nakuha nung kontratistang tiga Sorsogon ay nakuha niya bago pa ako naging senador muli noong 2022. Ayon mismo sa datos na pinresenta ng Pangulo kahapon. So klaro, malisyoso ang artikulo, tiniming ang paglabas at tiniming talaga para ika nga idikit ito bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama. Yung insinuation, yung innuendo, nandun pa rin. Kaya minabuti kong sagutin ngayong umaga. Kaya for the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalan, sa Sorsogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorsogon. Meron kaming bibigay sa inyong data tungkol sa kinal naming figures kung saan papatunayan nun na wala pa nga ako dito nung karamihan yon ay nakuha. Sino involved dun sa demolition job hanggang ngayon? Yung mga may gusto ng impeachment, yung marahil nasaktan, tinamaan o nasapul sa mga talumpati at mga pinaggagawa at pinagsasabi ko nitong mga nagdaang araw. Klaro naman yon. Kasamahan Yun ang impormasyong nakakarating sa amin. Kasamahan nyo rin, sir, dito sa Hindi principally kasamahan namin dito sa Senado. Sa pagkakaalam namin sa labas, pero hindi ko alam kung may tumutulong, kakuntsaba o kakumplot. Pero taga labas. Sir, Obvious naman siguro yun kung sino yung pinaka may gusto ng impeachment. Yes. Sir. Uy, magsisingit lang ako. Sir, Hanggang 11 o'clock mambabatas. lang ako, Mambabatas din, sir. Itong demolition job. Ayon sa aming impormasyon, oo. Okay na, huy. So, sir, JV. kino-confirm nyo na nag-donate siya ng 30 million? Yes, nasa records yun. In fact, nakuha yan ng Rappler mismo sa article na sinulat nila noong 2022, 2023 pa. Sir, to be clear, from House of Representatives, sinasabi Yung niyo po. impormasyon namin, Pero yung nagde-demolition job sa inyo, taga-house? yung nagde-demolition. Yung nasa likod ng demolition job, Oo SP, naman. ay taga-house? Di ba nga, nung nakarang linggo naman, may video yung nilabas sa akin sa house at kung ano nung innuendo at insinuation na naman ang pinalabas, as if naman may maling ginagawa. Hindi naman ako nagnakaw doon. Kung yun man, pumasok lang ako. Yes, Nipa. Kasi na-campaign contributor nyo nga raw. So, pa-explain lang po, Matag- masama ba to o Hindi walang nga. mali dito? Gaya na sinabi ko, wala namang sinabi yung Rappler article na illegal na ginawa. Dahil wala naman talagang illegal doon. Kaya lang yung innuendo nga, insinuation at yung malicious timing, kino-question ko. Dahil lumabas ng article to noon pa, inulit lang uli at dinikit dito sa kwentong ito. Ang kwentong ito na insertion, na sabi ko, ang pinakamalaking ang nakuhang pondo, ayon mismo sa paglalahad ng Pangulo kahapon, ay nung niwala ako dito sa Senado. Ako'y gobernador sa aming lalawigan. Sir, kung magkaroon ng Senate investigation, kung magkaroon ng Senate investigation, kahit naging campaign donor nyo yon, hindi yon makakaasa na magiging fair pa rin kayo sa... Sa 27 taon ko sa Kongreso, sa gobyerno at sa Senado, ang mali palagi sa akin ay mali at ang tama ay tama. Kaibigan man, kakilala o hindi, pantay ang aking magiging pagtrato. Yes. Sir, kung kontrako na sir, tinulungan niyo ba ito? May tinawagan kayo para makakuha sila ng mga kontrata, mga ganyan? Gaya ng sinabi ko, hindi, wala at niwala sa artikulo yon. Yan na naman yung innuendo at insinuation na palaging dinidikit at sinasabi porkit nag-contribute o nagbigay. Matagal ko ng kaibigan at kakilala siya at tumutulong talaga sa amin. Mula't mula pa, nung hindi pa iso to. At tubong Sorsogon talaga siya. SP, sorry. Pero nakakuha siya ng kontrata nung senador na po kayo at ulitin ko lang, at may any help ba siyang Yung nakuha? mas malaking nakuha niya ay nung wala ako dito. Sen, So, may,
Wala ako dito nun. Bibigay Pero- namin yung figure sa inyo. Pero nung senador na kayo, SP, nakakuha pa siya ng kontrata po? Hindi ko alam dahil hindi naman niya ako partner sa negosyo. Hindi ako bahagi ng kanya negosyo. Again, that's the innuendo and the insinuation being floated and propagated. Bakit natin hindi tingnan? Sino ba yung mga mambabatas at opisyal na gobyerno na aktual na kontraktor, aktual na may-ari nung mga kumpanya na nakakuha ng kontrata sa gobyerno? Kaya nga naghain kami ng panukalang batas, hindi ba ng bill, na sinasabing bawal na up to the 4th civil degree. Kasi usually pag nagiging gobyerno, nagiging opisyal ng gobyerno, appointed or elected, binibigay sa anak, binibigay sa asawa. 4th civil degree is beyond the first cousin. So second cousin na kung gusto niyang ipasa pa kung pagkakatiwalaan niya. Isa na lang, SP, for the record, lahat nung nakuha niya nung time na senador na kayo, wala kayong tinulong sa kanya? Wala at hindi ko alam nga kung ano man yun. Dahil hindi ako bahagi ng kanyang kumpanya at wala akong pakialam sa kanyang negosyo. At kung titingnan at susuriin din niya yung paglalahad ng Pangulo, may Cebu, may kung saan-saan, wala na, hindi ko alam. Hindi naman siya nag-report sa akin ng mga ganyan. Yes? Sen, may mga lumalabas na mga ibang video din na sinasabi nung 2021, mga nasa 4 lang yung kanyang project, yung kanyang company. But 2022, after kayong magtulungan doon sa inyong kandidatura, umabot na ng mahigit 20 That is again an projects. insinuation. Look at the figures again before you ask that question. Why? Ang pinag-uusapan, 2022 budget. Ginawa ang 2022 budget ng 2021 Congress. Hindi pa ako bahagi ng 2021 Congress at that time. Governor pa ako sa aming lalawigan. Kung pag-uusapan mo ay budget ng 2022, ginawa yan ng 2021. So sorry, kindly check your facts. So sir, maaari bang kahit kung hindi nyo man siya tinulungan, pwede bang may mga instances na ginagamit yung name nyo para makakuha siya Kung ng... may ginawa siyang illegal, ulitin ko kung may ginawang illegal sino man, dapat managot sila. Pero wala akong kinalaman kaugnay sa program of work, pagbid, pag-award. Ang binibid at award namin ay mga programa at proyekto ng lalawigan noon, ng Sorsogon, kung saan procuring entity ang Sorsogon Provincial Government. Wala kaming kinalaman sa National Government Agency procurement. Kabilang na ang pagbabayad. Hindi nga ako bahagi ng Kongreso. Pero babalikan ko. Bakit ba pinupuntirya ng Rappler at ninyo ang 1% ng 550 billion? Nasaan yung 99%? Talagang ang unang article na ilalabas, napaka-coincidental naman, galing naman masyado. Unahin natin yung 1% bago yung 99%. Hindi inuna yung pinakamalalaking kumpanyang binanggit ng Pangulo, isa pa sa pinakamaliit. Pero maging ganun pa man, dahil wala kaming tinatago, sasagutin ko palagi yan at hindi ko tatalikuran. Yung responsibilidad na maging transparent at sumagot sa mga katanungan bagaman dispalinghado kaugnay sa bagay na ito. Thank you, sir. Thank you and good morning. Nasa kamayan ng aking mga kasamahan kung may epekto ito o wala, pero buwang paniniwala ko na nakikita nila, they can see through this, at nakikita nilang paninira lamang ito, at parte ng demolition job na pinagdadaanan hindi lamang ng inyong lingkod, pinagdadaanan ng ilan ding sa mga kasamahan ko na pumosisyon laban sa impeachment ng gusto ng ilang mga grupo, sektor at tao. Thank you. Mga mambabatas po na aktual na contractor sa House po yung tinutukoy nyo, wala po sa Senate? Wala akong Ano ba yan? Pabalik-balik na. Last na to oo, dahil wala akong kilala na kontratista o supplier dito sa Senado. At pansin nyo, nilahad ng isang pahayagan na bakit tahimik, bakit nananahimik ang Kamara kaugnay sa pahayag ng Pangulo kahapon. Malamang.